Tama? At ngayon, naka-open ang ating kamera. No? Dapat, ginagawa ko to araw-araw. Bakit? Sa daming speaker dito, ako lang mayroong ganito. Ginagawa kong remembrance. At hindi lang remembrance ko, remembrance mo rin. No? Na pag nakarating ka sa labas ng bansa, nakakaranas na ka ng problema, na yung problema na yan, na dinanas mo, mas matindi pa pala sa dinanas mo na problema ngayon dito. Ano yun? Yung gutom na di inabot mo doon, mas sobra pa pala sa gutom na inabot dito ngayon. Tama? Na gusto mo nang umuwi, pero hindi ka pa rin makauwi. No? Ngayon, pag sinerge mo, yun ang pag-usapan natin ngayon dito. No? Sinerge mo yung kung anong date ngayon. Pizza ano? 7. Ha? Pizza 7 ng April. Na pag nakita mo doon, sinerge mo sa isang channel. Nung pinindot mo, lumabas, unang nakita mo, ang mukha mo. Isa sa mga solusyon sa problema mo na kinakarap doon sa labas ng bansa. Bakit? 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 Bakit sa? Ang pag-usapan natin na yan, yung mga totoong pangyayari dito sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Okay. Kaya nakaready na. Kung kanina 100% ang excitement mo, kamusta naman? Sana after ko, yung excitement mo hindi mababawasan. Okay? Kasi magtanong lang ako ng ilang katanungan, hindi ko na pahabain to. Kasi 45 minutes eh. Hindi ko na pahabain. Basta pag nagtanong ako, sumagot ka lang. May ebidensya talaga. Kasi, isang batas na pag-usapan natin ngayon, at pag may narinig mo, na may nangyari sa'yo, May ebidensya. magbawas ako ng 20% bawat. Hindi, 20%. So 100% na excitement mo, magbawas ako ng 20%. 5 times ako magbawas. 5 times. Ha? 20. Ilan? 100. Kaya kung 100 ang excitement mo kanina, pagdating sa part ko, itong pinang-part ko eh, ubos ng excitement mo. Huwag kayong matakot. Totoong mga nangyari sa loob at labas ng bansa. Kaya lagi kong sinasabi, ihanda mo ang sarili mo. Magtanong lang. Lahat ba ay nakapag-sign ng kontrata? Hindi ba sa? Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay. Thank you sa mga nakapag-sign ng kontrata. Sa mga hindi pa nakapag-sign ng kontrata, taas yung mga kamay. Thank you rin po. Nice. Sabi niya, Sir, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kaya ako yung nagtatanong. Dahil alam ko na ngayon kung sino ang kapag-sign ng kontrata o hindi. Nais ko lang sabihin sa bawat isa sa inyo na ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala? May ibig sabihin, guys. It is not a joke. Bakit? Ayon sa batas, dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Dahil hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo na 100. Ang natira sa excitement mo is 80%. Sabi ganun. Ganun ba? Kaya kadalasan, ang iba, pagdating sa usapan na to, hindi man lang nagpapaalam. Bigla nang lumabas. Akala ko magsisian. Yung pala tumatawag na doon. Sa kanyang pinag-apply mo. Bakit sa'yo ng kontrata? Problema? Mamaya, magtanong ako.
At dapat, bakit ka kailangan makaalis na? After magpidos, kasi nasa batas ang isang OFW, hindi lang dapat nakapag-sign ng kontrata, kailangan makaalis na siya after magpidos kasi nasa batas ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan 60 dapat to 90 days prior dapat wala na siya sa Pilipinas. Dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon. Dapat kumikita na siya ngayon. At dapat wala na siya sa May dollar kanyang na. inuupuan dyan ngayon. Sabi ni iba, oo nga. Kami, 10 months na mula nag-apply hanggang ngayon hindi pa rin nakaalis. Problema hindi. Problema. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira, 60 na lang. At dapat, bakit kailangan siya makaalis? Hindi po to biro-biro, no? Yung salita ko dito parang biro lamang dumating ka sa pidos na hindi ko alam ako'y may mapapakinggan. Dapat nakaalis ka na. Kasi ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? Tapos na naman. Bawas na naman 20% ang excitement mo. Ang natira, 40 na lang. Wala na. Totoo hindi, Exabron? Totoo. At pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng EDC. Sabi ng iba, oh, EDC? Bakit kami sa Jollibee? Sabi ng iba, minsan nagsikuhan na, at least pare, pinamirinda tayo. Ang pinamirinda mo, pira mo yun. Huh. Grabe. Kaya pagdating sa usapan na to, ang iba, antok man, gusto mang tumawa, pero hinahatak pa rin ng antok ang mga mata. Kasi bakit? Nangyari na sa kanya. Nagbayad, hindi sa agency. Ang iba, sir, sa Gcash. No? Sa Gcash. Sabi ng iba dyan, tahimik lang, nga ako sa Gcash. Sabi no? Ang hirap isipin na nagpidos ka ngayon, may certificate na. Super excited na pagkatapos, ganito lang pala mangyari sa akin. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo para malaman mo kung ano ang pinasukan mo. Tama? Kaya normal lang. Sabi ni iba, baon pa naman ako sa utang. Ang hirap ng buhay talaga OFW. Kaya kung magtatanong ka araw-araw dito, masarap buhay OFW. Hindi. Sagot ang mga ex-abroad. Hindi. Pag sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first-timers, ha? Akala madali, no? Hindi po madali ang pagiging buhay. Kaya normal lang. Habang nandito ka ngayon, malalim ng iniisip mo, no? Pag uwi mo ng bahay ngayon, hindi ka na makakatulog dahil sa nangyari sa iyo kasi baon ka na sa utang. Tapos ganun pang nangyari. Oh. So, pag nagbawas ako, ilan ang natira? 20% na lang. Mayroon pang isa. Sabi ng iba, mayroon pa kaya? Ang sagot ko naman, mayroon pa. Ano mayroon? Ha? Pag nagbayad, dapat anong mayroon ka?
Dapat may resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Ang hirap. Walang resibo. Sabi ng iba, pare, may resibo ka na. Sinisi ko minsan na grabe, may resibo ka ba? Sabi ng isa, huwag ka na mong ingay diyan, ba? Walang resibo. Pareho pala silang dalawa, walang resibo. Oh, kung nangyari sa'yo, ubos na ang excitement mo. Kaya normal lang. Agukin ka talaga. Ihikap ka ng malalim. Guys, hindi ko kayo tinatakot. Totoong reality. Reality. Yan sinasabing reality. Reality. Nandito ka man ngayon, pasalamat ka sa agency mo. Ang iba, ayaw nang ipapilos sa mga web. Kasi may speaking doon, katakot-takot. Lahat ng sinasabi, after ng mga aplikante namin. Matakot ka na kung may tinatago ka sa OFW at kung may balak na masama sa aplikante mo. Pero kung wala kang balak na masama, hayaan mo siya na magpilos dito hanggang sa mga lupay-pay. Bakit? It is a part of your training. Kayo yung mga bayani. Kung ang sundalo bayani, Parang may sandata. Iglesia ng Kristo. Ikaw, ano ang sandata? Bayani ka rin. Di ba? Ang sandata mo, kung ano ang natutunan mo dito, yan ang sandata mo. Yes. Tama? Sabi ng agency, dahil mahal namin kayo, bahala na kayo. Dadaan tayo doon sa training ministry sa at least, ang importante, hindi kayo mapapahamak hanggang pagdating sa labas sa bansa. Makahanda kayo. Ano ang inyong dapat gawin pag may problema? Hindi puro abogado. Pagkatapos ang abogado lang pala makikinabang sa pinaghirapan ninyo. Tama? Sumbong dito, sumbong doon, nag-viral na. Wala pa rin solusyon ang problema. Pag uwi ng Pilipinas, sarado ng agency. Wala na pa pala. Kasi sarado ng agency. Samantala dito ang tinuturo namin, ano mga problema? Nangyari man sa iyo ngayon, dito ka parang sa Pilipinas, dapat alam ng agency. I-inform agad ng agency. Marami kasi gumagamit sa pangalan ng agency sa Pilipinas. Makapag-recruit lang, pagkatapos makakuha ng ganito sa mga OFWs. Totoo? Bakit ko sinabi? Katulad ng 12 teachers. Teachers po yun. 280,000 bawat isa. Saan nagbayad? Sa GCash. After ng transaction, sabi, dito niyo ako follow up sa Las Piñas. No, sa pinuntahan niyo dati. Yung maubos ang kuhang pera ng mga biktima, mga teachers, nag-follow up doon sa Las Piñas. Pagdating sa Las Piñas, hindi na matatipuan, nagtago na pala. Sinundan ng 20 mga taga Batangas. 178,000 bawat isa. Sayang, sabi ko, noon ka na. Kung wala, hindi pa kayo nakapagpilos no. Kung nakarating na sa akin, sumbong dapat mabawi ng pera niyo. Mrs. bakit alam mo yan? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Yan ang trabaho ko. Kaya si Sir, grabing tawa kanina. Pero lumabas na rin. Tumatawa lang yun. Ganun yan. Tatawa na yun. No? Grabe, no? May natutunan? Yes. I-inform mo yung agency. Bakit? Para hindi sila maapektuhan. Kawawa naman ng agency. Ginagamit ang pangalan ng agency. Pati yung naka-observe po sa loob ng agency. Nahuli ang suspect sa labas. Damay. Sa loob ng agency. Bakit? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan habang buhay na pagkabilan mo. Yan ang batas na yun. Maaari pang maapektuhan ang pangalan ng agency o maaari pang magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang isang recruitment agency. Pag hindi nila alam na ginamit pa ng pangalan ng agency nila. Alam ko yan kasi yan ang trabaho ko. Year 2000, wala pa kayong balak mag-abroad. No? Bata ka pa or hindi ka pa pinanganak. Nasa trabaho na ako. May higit 2 dekada na ako. Nagtatrabaho ako.
Kaya kung marinig nyo dati, no? Marinig nyo dati sa extra sa radio, pag sinabi sa extra, pag sinabi mula sa Luzon Makati, mula sa Luzon Makati, ito si Mabato, 141, agawa, simpila na may turong lakas, 50,000 watts, DWIZ! Ako po yan. Sa isang radio, pag narinig nyo, mula sa Luzon Manila, ito ang RS News sa aming karawasan ang nagbibigod sa pagbabalita. Ako rin po yan. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latio ng Bayan. Walang tigil. Kung naalala niyo si Sara Balabagan, nakulong at tinatulan ng kamatayan, tama? Yes. Anong kaso ni Sara Balabagan? Napatay niya ang kanyang employer, hindi sadyang pagpatay.